Hi everybody, this is Matt Cornelio, and I'm inviting you to watch iRadio LA. Just click subscribe, and I'll see you there. Listen to us. Thank you. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot mo'y mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood ng sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, ang sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay pinabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi,
Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, lahat ay magsabi, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. That's right. Diyos ay buhay. Good morning guys. Good morning Metro Manila. Magandang mainit na ba? Hindi pa naman mainit. Sa Los Angeles, ito ang iRadio harap po ng Wednesday, Thursday naman dyan sa inyo. The last day of April at May 1 naman dyan sa inyo. Oh, Labor Day. Welcome It's sa Labor iRadio. Day. Yan. Tonight makakasama po natin Pastor Marco Sison. Sino? Marco Sison. Marco. Yeah, Andro Bosito. Sabay ko. Ay, hindi kasi, ano yung itsura niya parang, parang ano, di ba? Singer. Kasi bumati ka na. Okay. Ayan. Oh, grabe. I don't like my hair today. Anyway. I sleep like this. I woke up like this Kala ko I sleep like this. Oh. Maganda po tayo lahat. Welcome po sa iRadio again. Today is Wednesday here, but over there in the Philippines is Thursday. And over here is April 30, and over there is May 1. Huy, ano ba yung accent mong yan? Oh? Accent ni ano yan? Accent yan. Mamshi's accent. Ayan. Parang tunog Ilocana lang. Sabi ni Regis, Pachi, I'm back! I don't care. Ang haba nung ano, I'm back! Ilang araw siyang walang internet. I don't care. Okay. So, ayun, welcome again. Welcome. And isa't kalahating oras. Tama ba? Shit ka lang. 2 hours. 2 hours pala tayo. Yeah, 2 hours tayo every day. So, stay tuned. And You wanna die? no, today is Thursday. Sabi niya, nye. Sige. Nagsaya ka. Okay. All right. Malapit na ang penitensya mo. Okay, so stay tuned. At sana po'y kumain na kayo ng inyong breakfast. Speaking of that, wala kaming dinner ngayon. Di ba may dinner pero nagluto na ako ng baon niya bukas. Adobo sa ginataang adobo. Adobo sa gata, Oy? rather. Oh, adobo sa gata yung ginagawa ko. Akala ko bistek. Tinanong kita kanina. No? Tinanong kita. Hindi. Ano sinagot mo? Ay, hindi. Hindi ako kakain ngayon. Kasi yun ang lulutuin Yun ko nga, sana. sabi ko para tomorrow. Tapos sinabi ko naman, o sige, mag-aadobo na lang ako. Hindi mo na naman ako pinakinggan kasi hindi ka nakikinig. Ayan. Hindi sila nakikinig sa atin. Ano ba kasi? Ayan, ha? Naiisip na ako pag naiisip ko tong... Ano? Tong rejoice na ito. Nakakapag-init ang ulo. Ay, ano ka ba niya? At least yan, may bago na siyang internet at mas mura pa. O baka gusto mong isabihin kung ano yun para yun ang kukunin nila, di ba? Baka super kupad naman yan. Hindi, depende sa kanya. Hindi naman siguro. Mura nga kasi. Kaya... Ay, grabe ka. Kupad naman. Wala. Hindi, marunong yan. Oo. Paano siya? Anong gusto mo? Yung walang internet o may internet? Walang internet. Di na ano naman siya sa data. Buti na. Nagbabayad siya. Pabor sa amin ni Andrew Posito yun. hindi siya makakapag-bash kay Pastor Andrew. Tatanda niya. Pumapatod ako sa pastor. Sabi niya, blah, blah, blah.
Ay, nako. Ayan, tama-tama. Naku, andyan si Pastor Andrew. Oh, ayan. At masayang-masaya siya last week kasi wala ka. Sabi ko, wala kang, andiyan ka pero hindi ka nakapag ano-gaano dahil syempre nakadata ka lang. Kaya sinamantala eh. Sabi niya, ay, ansaya. Ah? Wala akong kaaway dito. Hindi nga, iba talagang atmosphere. Ano siya, cheetah Wi-Fi with cable. Cheetah? Mm-mm. Cheetah eh? Ganun, ganda 999 lalaki. per month up to 150 Mbps. Magkano? 999, may cable pa. 999. Oo, So, dati 1K. 1,000 plus sila eh. 1K Oo. a month. Oo. Ano naman ang speed niyan? Baka mamaya Ay. data modem ang style niyan. Ako. Hindi na siguro ganyan ngayon. May data modem pa ba? Meron. Oh. Masyado mo naman minamata ang Philippines. How is my princess today? Ako po ba yun, Mami Uy. Foster? Grabe. Ako yata yun Hindi eh. ikaw, sabi princess. I'm a beautiful sign. Grabe ito. Tumigil Tumigil ka na. Hindi ko bumati na ta. Alright. Good morning again. And welcome sa iRadio. On the air na naman tayo. Yes. Mainit ang panahon. Umuulan man. Aha. Sama-sama pa rin tayo magiging. Succeed. Uy. Ayan. Magandang. Hala. Maganda po tayong lahat. Dira. Siyempre, bago tayo tumuloy, ay batiin na natin ang mga churches na sumusuporta sa iRadio. Yun. Morang First Church of the Nazarene. Yes. Christ, the Livingstone Fellowship. World Parisa Church of the Nazarene. Sambahan Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene. Arenda Church of the Nazarene. Community Faith Assembly of God, known as SIPA, Jesus is Lord, Lamb Church. Ayan. Magatay kayo at nandyan mamaya ang inyong gwapong, ay hindi siya gwapo daw. Malakas ang appeal na pastor. Yun ang sabi niya, di ba? Yun. Kasi ang kagwapuhan nawawala. Kumukupas. Pero ang appeal hindi daw. Yun. Covina Church of the Nazarene, Cross Culture West Covina. Alam niyo kung nasaan sila ngayon? After Paris, they went to Belgium. Now they're going to Netherlands. Ayan. Pupunta nila si Digong. They're going Tatay to Digong. Netherlands. Bethel Church, Orani. Jesus, the ultimate Savior City. Love of Christ Christian Family Church. Hello to Grace. Gabing Ting. Yeah. Yo. Ayan. Okay. Elaine Gonzalez. Hi, Elaine. Maridet Gamos. Maridet. Rachel Joy Bonete. Bonete. Lala Carmina. Rejoice Hopelia. Jen Nunez. Joyce Mendoza. Wala na daw ubo si Coco. Ayan. Pastora Marivic Lejano Cruz. Ayan, no? Mel. Ating Miss Nightingale. Mel Cruz. Kangkang Ramakula. Pastor Mami Floser. Mami Flosser. Mary Juliette Rudelas. Ayan. Pastor Sammy Santos. Ayun, no? Sister Guy. Gay. Sister Guy. Nakalimutan ko na tuloy. Si Sister Guy. Ayan, Sister Guy. Gomez. Ano ka ba? Malu Ramones. Unix Arturo. Ann M.G. Nanay Maricugamos. Hello din kay Sally Ann Lazaro Rosales. Ayan. Okay, sino pa nandito? Okay. Apapalapata. Apapalapata. Ayan. Shout out po sa TCHS officer. Nag-swimming po kami sa Yasak. Ayun. Swimming. Ayan, no? Ayos. Kanina po nanonood kami ni Ma'am Sino mga vlogging sa Manila yung sa Philippines yung mga Oo. mga pagkain doon. Marami yun sa parang sa street. Hindi street, parang siguro may fair. Parang ganun mga street food. Hindi naman parang street food yun. Anong tawag doon? Street food siya pero Oh. ay, hindi naman nandun
sila parang siguro yung ano yung fair, isang fair. Yeah, kasi parang sabi ko, uy, dito ko siguro dadali ng mga taga-sipag at saka mga lamb church at saka ano. At iba-iba pa. Oo, kasi mas mura doon. Yung mga pagkain nila doon. Di ba? Compare with sa Mary Grace, may gulay. Anong kakainin mo doon? Napakamahal naman. Tinapay lang ngayon, oh. Kape lang, very expensive na, no? Pakainin mo lang ng mga sugpo yun, mga yan, saka mga hipon, yung mga pusit, inihaw dyan. Ala, butete na yung mga yan sigurado. Siguro doon ko na lang dadaling yung mga yan. Next time. Eh, maganda. Ang sarap ng mga pagkain nila. Gusto ko yung mga, ano tawag doon? Seafoods. Yeah. Seafoods. Tapos kumain ay maglalakad naman tayo from kung saan tayo nanggaling back to puntahan natin. Punta tayo ng Mabini, doon tayo magkakaraoke. And then meron dyan sa Quezon City yung mga may pinuntang kami dati. KTV bars dyan. I-rent ko yung isang room, depende. Yan. Tapos may pagkain pa. Yun. Kunyari worth let's say 5,000. Oh. Marami ng pagkain yun. Ayan yung matitira natin sa kinainan natin, itutog. Ayan, sabi ni Pastora Maribig, Pachi Mamsi, dadalhin ko po kayo sa Tagalog, Valenzuela. Hindi. Ikaw ang dadalhin ko. Ayan. Ako ang magdadala sa'yo doon. Hulaan daw. Ano ang color ni Pastor Andrew ngayon? Pustahan. Sige, 500 pesos. Gray. Okay, sino? 500 pesos. Pastor Andrew, kung nakikinig ka, iba yung may kulay ng damit mo, ha? 500 pesos. Nakataya yung 500 ko rito, kaya iba yung may damit mo. Okay? Short ka ng iba, walang damit. 500 pesos. Ganon eh. Ginawang pangsabong yung yung damit ni Pastor Andrew. Bakit ba pinag-iinitan niyo yung damit niya? Porket gray lang ang mga Anong kulay daw? t-shirt niya, gano'n. Dapat Oo, nakikita ang comment mo, Joyce. Di ba binanggit pa kita? And then si Coco ay magaling na kamo, di ba? Ayan, tutok lang. Okay, may blue, light blue, gray. Okay. Yeah. Tandaan niyo yung mga kulay niyo, ha? Kung sino yung hindi ko natitignan yan. 500 pesos sa mga kahula Light blue, na gray. kulay ng damit. Alam niyo kung Pastor sino Andrew. kayo, pero kung magkakapareho kayo, alam niyo kung sino nauna. Ayan. Ayan. 500 Okay. pesos agad, oh. Bilis Ang naman. dami, stripes. Isa lang kulay, ha? Isang kulay lang. Pastor Andrew, sa'yo ko Isang na lang kulay bibigyan lang. 500. Basta baguhin mo Hindi ako itsura ng nagsusulat. kulay ng damit mo. Hindi ako nagsusulat. Alam niyo kung sino kung anong kulay ang sinabi niyo. Ayan. Ayan. Alam niyo. Okay. Cheng. Isang kulay lang po ang sasabihin niyo. Isang kulay. Yan, para naman fair, di ba? Huwag kayong maglalagay ng iba't ibang kulay. Isang kulay lang. Isang kulay lang. Isang hula lang. Si Joyce Mendoza, nakailang kulay ka na ba? Isa lang. Ayan, kung ano yung unang binanggit mo, Mali ano nga ba? yung- Tingnan natin. Ano yung bear? Ay, hindi, isa pa fair lang siya. tayo. Isa pa lang siya. Kung ano yung kulay na sinabi Isang mo. kulay lang po, That's it. Pansit. Oo. Touch move. Touch move. Wala nang bago-bago. Ayan. Wag- Official na yun. Isa lang, ha? Biglaan lang yun. Wednesday today, syempre meron tayong Bible quiz. Ayan. Libre ang sumagot on kung mga question natin. Pwede kayo sumagot doon. Okay, Joyce Practice, Mendoza, ang practice. una mong nilagay ay stripe white. Ngayon naglagay ka ng pink at saka blue. Hindi natin kukunin yan. Yun lang. Ayan. Una lang Basta yan. yung stripe white and black. Yan. Yun lang una. Aha. Para fair naman. Mahirap naman nanguhula ng marami. Meron pa siyang gray eh. Wag. Isa-isa lang po. Ayan. Siyempre, kung ano yung Oo. tumamang sagot. Yun ang sinagot ko din. Hindi. Kung ano yung nauna, may pink pa siya eh. Unfair naman sa iba. Oo. Sa
Isa-isa lang po. Okay. Basta tandaan nyo, 500 pesos. Katuwaan lang naman. Pero sana hindi magalit si Pastor. Pastor, wag ka po magagalit ha. Joke lang to. Yeah. Joke lang. T-shirt niya. Maraming t-shirt. Joke lang with 500 pesos. Sabi ni Pastor. Kasi hindi naman piko niya si Siguro Pastor. sabi ni Pastor Andrew, ay, iibahin ko yung kulay ng t-shirt. Yung lahat ng nandyan nakasulat, hindi niya isusuot. Iibahin niya. Para walang nanalo. Ayos! Sa'yo ko na lang ibibigay. Okay, that's it. Tapos na. Right. Ayan. That's it. Tama na yun. Aha. Thumbs up. Okay, that's it. Ayan. Bigla ka naman kasi. Yun nga yun di ba? Sabagay. Mga on the spot. Kakausapin muna daw nila si Pastor Andrew. Nag-usap na kami. Sinabi ko na kung ano yung kulay. Tinext ko na siya. Sabi ko, Pastor, ito yung mga kulay na pinili nila. Huwag mo isuot yun. Sigurado yun. Alin mo sa mga sinabi ninyo, wala siyang susuotin. Tapos nagsuot siya ng red, Dahil nakahubad. Ay, nako. Ay. Wednesday, Thursday ngayon. Ako kaya easy lang, especially bukas. Yeah. May 1 na sa inyo dahil May 2, wala po. May 2 dito, May 3 dyan. Wala po tayong iRadio. Mayo 1, di ba? Yung Mayo- Labor Day sa kanila. Mayo 3 doon, walang iRadio. Yes, Friday po, bali Sabado yan sa inyo naman yun. Sa next week na tayo magkita-kita. Kasi po, Ayan na si Pastor Andrew Bosito. nasa camping po kami. At, family day namin. Kaya ilalabas ko yung mga Junakis ko. Pastor Tsaka, Andrew. Aponakis. Oo. Para may bonding naman sa pamilya. Baka si Pastor nakahubad na lang. Pastor, hindi mo na mababalikan yung mga sagot nilang kulay Sabi niya, pag iba naman ang pag walang nanalo siya, sa kanya ang premyo. Pag walang nanalo, sa kanya ang premyo. Pag walang nakahula, sabi niya. Ano mga kulay nila? May dilaw ba? Wala. Walang dilaw. pink, walang blue. May blue, may light blue, Ah. merong gray, stripe, may white. Oh. Yan. Ay, nako. Mukhang magkakahirapan to. Tapos ano pa ba yung kasi nawala na iba kaya hindi ko na makita iba, nabura na. Alam naman nila kung ano yung nilagay nilang ano. Yan. Honesty is the best policy. Yan. Yan. Navy blue. Touch move yan ha. Kung ano yung nilagay nyong entry nyo. That's it. Ano lang naman yun biglaan na. Katuwaan lang. Katuwaan lang. Don't take it seriously. Klangklang Ramakyu. Hello, Klangklang. Ayan. Standby lang kayo dyan. Mamaya ay malalaman natin ang katotohanan. Sabi ni Pastor, baka magkumot o tuwalya na lang si Pastor. Sabi niya, pwede. Nakatapis lang Nakatapis na lang o ganun na. nakatuwali. Walang nanalo sa kanya ang premyo, di ba? Yun ang ano natin. Pag walang nakahula, Papupunta kay Pastor. yeah, sorry na lang ha. Ayan. Kaya galingan ninyo ang panguhula ninyo. Pero wala na, stop na Wala na, tapos na. Yun. Pastor, narinig mo ha. Magtapis ka na lang dyan. Ba't pababa ng pababa? Where are they going? Dami ko po talaga dito. Hula ko suot niya. Gray na may white. Mag-rainbow po kayo, Pastor Andrew. Parang LGBT. Pag nag-rainbow siya, LGBT ang dating nun. Huwag naman. Baka mamaya mapunahan tayo dito.
Technicolor, ano. Alright, station ID na tayo. Gugutom na naman ako. Nagugutom na ako. Baka maulit na naman na kumain ako Huwag ka mamaya. nang kumain mamaya. Gagawa na lang ako ng ng smoothies. Smoothies. Gusto mo yan? Okay, Avocado and Siguro. strawberry. Yan. Station ID muna. Okay. Buenos días. Soy Mateo Porcieto. Esta es Radio LA al servicio del pueblo filipino. Muchas gracias. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto, makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Seryoso Ayan. Spanish yan. Soy Mateo. Oo, soy Mateo. iRadio. Serviso. Embutido con lasagna. Ayan. Yes, sister. Favorite ko ang ang avocado. I eat avocado every day. Oh, maganda sa cholesterol yun. Ano yun? Para sa... Pampababa ng ano. Oo. Tsaka yung A1C ko, yung blood sugar ko bumaba. Praise God. Thank you, Lord. Mhm. Diba? Yung A1C ko from 6.4 naging 6.1. Ako wala akong problema sa sugar. Oo, pero... Yung doktor ko walang binabanggit tungkol sa ganyan. Oo, di maigi. Kahit sa cholesterol ko, walang binabanggit. Yan. Yun ang... kasi naman, nagagamot ka naman. Hindi. Wala akong ganun. Wala akong ganun. Ayan. Wala Di, akong... praise God. Walang time maintenance sa ganyan. Oo. Meron ka naman sa cholesterol saka sa high blood, di ba? Yun lang. Oo, yun. Wala din naman akong Yun lang. wala din akong sa tawag na diabetes, wala. Kaya ingatan po natin yung mga vitals natin. Mga kung ano yung mataas nating iwasan yung cholesterol, sugar, yung Pero nagluluto ako ngayon high blood pressure. ng ano ba yung niluluto ko? Lagi natin pinag-uusapan dito yan. Oo. Mga ganyang bagay. Oo. Importante kasi po yan. Bantayan natin yung ating kalusugan. Siyempre. Yan. Kasi hindi tayo magkakapag-serve kay Lord kung mahina ang ating Ito yung katawan. temple of God. Tama ba yun? Yan. Ayun, yung ating katawan. Yeah. Katawan. Di ba nasa ano Ingatan yan? ang katawan. Sabi sa Biblia, kapag hindi natin iningatan yung ating sarili, merong may mangyayaring hindi maganda. So, bantayan natin yung ating health. Kaya nga, kung may chance kayo, lakad-lakad lang kayo, o kaya sa loob ng bahay, zumba-zumba. Yeah, kaso po, puyat naman. Yung mga maling, Hindi kung sino lang yung available. maling bisyo. Yun. Kung sino lang yung available. Kaya on the rescue yung ating rito, yung ating melatonin, may naka-assign na dyan kung paano sa pupunta ito at saka yung Ensure. Sino bibili ng... Akala ko ba ayaw mo akong pabili na Ensure? Hindi, ikaw lang ba? Oo. Yung sa Manila, yung ibig sabihin. Ang mahal kasi ng Ensure. Doon sa Costco, sa SNR ba yun? 1,000 nga dun. Oh. Yeah. Okay lang yun. Namaste! Pastor Abhishek. Pastor Abhishek, Hey! iRadio India. Namaste from iRadio India to all the lovely viewers of iRadio LA. Sabi niya daw. Ayan. Hello to Mama and to Hannah and to DS. Yes. Ayan. 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 Tagalog. Ayan. Okay. Thank you for watching, Pastor. Aha. I know you will not understand Also, us. please support iRadio India. Yes. And watch their segments. Okay. Ara, ano gagawin na natin? Wednesday ngayon. Medyo maaga pa para tawagan natin yung ating contestants. Oo, ano ba? 7:45 ano? 7:45 kasi that exactly 15 minutes bago mag-start yung ating next Yes. ex-speaker. Okay.
magsalang ka dyan. Ayun, sinasabi ko na nga. Salang ka. Salang. Siyempre. Wala naman tayong, alam nga namang magsasayaw ako dito. Baka Pwede. habulin ako na aso. Pwede. Oh. Yun lang. Sana huwag kayong magsawa sa pag-awit ko sa inyo. I'm just sharing the gift that God gave me. Ah? And to Papshi. Ayaw naman niyang kumanta eh. Marunong po niyang kumanta. Nahihiya lang siya. Pag ano yan, kumakanta yan dito. Okay. Thank you, Pastor Abhishek. Please give my regards to Mama. At tawag ko kasi sa mother niya, Mama, nung nagpunta dito sa Amerika. Every Sunday ko lang siya nakikita. Tapos, lagi ko siya niyayakap. Although hindi kami nagkakaintindihan. Basta niyayakap ko lang siya. Ganun na yun. Nagkaintindihan na kami. Ayan. Saka yung father nila, district superintendent doon, ng ano din, doon sa India. Ng, ano tawag doon? Nazarene, under ng Nazarene. Yes, and Hannah Abisink. Okay. Oh, klang-klang. Ayan. Okay, Pastor. Anong kanta yan? Ah? Anong kanta? Wala pa ako nag... Ay, ganun ba? Oh. English. Wala pa naguhulog ng ano. Ay, hindi yung ano, yung Christian song. Like? Like, Bésame mucho. Christian song ba yun? Ay, siya, ano? Gusto nila yung ano yung kanta sa, ano nga ba yun? Nakalimutan ko na. Kasi, pag nandito lang ako sa bahay, kung ano-anong ginagawa ko, marami akong ginagawa. But sometimes, I don't have chance to sing. Nakikinig lang ako. Minsan, pag nagustuhan ko yung kanta, pinafamiliarize ko. Ako po kinakabahan sa next contestant. Huwag kang kabahan. Ayan. Kasi si ano yun, no? Diva. Oh, ano yun? Okay. Negra Pepita. Ayan. Tagatawag na lang ako dito. J. Tristan. Okay. Huwag kang kabahan. Ay, baliktad pala. Si ano pala. Okay, anything? Ay, may tatanungin ako sa inyo. Hindi ikaw, sila. Ano bang kulay ang babagay sa buhok ko? Ayan. Kasi magkukulay ako uli. Mahalin magpakulay Pink. Ay, pink. Hindi. Hello, Ami Vito. Hello. Ami. Kumusta ka dyan? Ami Vito. Andito kanina sila, Pastor James. Kinuha yung computer na pinagawa kay Papsi. Ayan. Magandang gabi sa iyo dyan, kapatid. Ayan. Sana makapasyal ka dito minsan, ano? This is one of my favorite songs, and I'm sure everyone's favorite. Diba? How great thou art. Our God is good. He's great. He's great. He's the greatest. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great
okay kayo yun. Diba? And hello to Manilyn Agustin. Hello Manilyn, kumusta rin? Ayan, sino pa ba mga nandito? Baka may nakalimutan tayo. Ayan, get ready. Okay na ba siya? Ayan, pwede ka nang pumasok sa Zoom. J. Tristan? Pasok? Pasok na. Pasok, patamputi naman ang mukha ko. Ayan. Pasok. Pasok. The one. Nagugutom ako. Ay, nako. Kanina kasi. O, di ba? Mamaya, pwede ka naman kumain. Ayan. Wala. Sarap sana yung lumpiang sariwa. Bibili na lang tayo nun. Hirap-hirap gawin nun. Naglilihi na naman ako. Meron kang ano dyan eh. How great. Kailangan bantayan yung ating kasing timbang niya. Huwag bibigat. Huwag kakain ng marami. Pero underweight nga ako eh. Sabi nung nurse practitioner eh. So kailangan ko, sabi niya, you drink Ensure, but that has a lot of sugar. Sabi ko. Sabi niya, hindi naman siya dietitian. ay, alam mo ba ang nurse practitioner is parang doctor? Yeah, nagre-reseta ng gamot yan. Yeah. Oo, diba si Nicole? Ay, pogi naman yan. Grabe oh. Yan. Parang si si Eric, sino ba yun? Yung artist, yung singer. Jay, kumusta na? Hello, Jay Tristan. Hello po. Ay, nasaan Magandang ka? umaga po. Nasa bahay ka ba? Nasa church po. Ah, nasa Nasa church. church. Okay. Nasa church. Kumusta na? Anong balita? Kakasal na yan. Aba, nandyan din ang fiancé. Siyempre. Ano po, aalis po kami. Titingin po kami ng wedding dress. Ah, wow naman dyan. Dumaan lang po kami ng church. Sana all daw. Oo. Wedding dress. Hello po, I Radio Family. Ayan. Hello. Guwapo naman, sabi ni Lala. Sabi ni Pastor Andrew, relationship builder. Wow. Magkasing pogi lang po kami ni Pastor Andrew. Oy! Ay! Hindi sabihin, mataas din ang sex appeal. Ayan. Sabi ni Pastor Andrew, Sex appeal malakas ba? ang sex appeal niya eh. Ganun. Yan. Kasi yan ang pastor na merong mataas ang sex appeal. O yan. Papalitan niya daw dapat ang message niya. Ano po, yung relationship builder? Atay kang bata. Relationship builder na lang daw. Last minute. Paano ko babaguhin to? Ang dami ko papalitan. Di bali, pag after na lang, later on na lang. Ayan. Okay. Nagawa ko na kasi. Siguro nagpalit din ng damit tong si Pastor. Ano bang pinagkakabalahan natin, Jay? Hello? Ano Hello daw po. pinagkakabalahan mo? Ano po, ngayon po kasi na-endo po ako sa work. Pero nag-a-apply naman po ulit ako. Waiting po ako dun sa second result po ng application ko. Kasi yung first result po ng application ko, qualify na po ako eh. Oh, that's So good. waiting na lang po ako dun sa second evaluation nila. Accountant ka ba? Ano po, engineer po. Ay, engineer, sorry. Oh. Anong klase? Wow. Civil? Mechanical engineer po. Oh, Wow. mekaniko. Dito, laki Dati ng... po akong engineer sa Capitolio sa Inares. Oo. Nag-end of contract na po ako. Contractual lang po. Oh, kasi nga may mga project kayo, di ba? Opo. Saka mag-e-election na po. Okay. Nag-a-apply ka uli. Yeah, kaya yan. Kayang-kaya yan. Walang problema yan. Kailan ba yung kasal nyo? Sa sa June 7. June Oh, 7 malapit po. na. June 7? June 7. Saan ba ang church? Dun sa church nila. Doon Sa Sa Moro. ano nga po, sa totoo lang po, dapat may work na po ako. Oh. Na-appoint po ako ng Project Development Officer sa DepEd, Department of Education. Oh. Kaso po, ang layo po nung place of assignment ko sa Montalban. So, naisip ko po, mapapalayo ako sa church.
Kasi ano po kami ng fiancé ko na si Maridit sa church. So, nag-decline po ako dun sa ano nila, offer po nila. Na mas pinili ko po na makapaglingkod ka sa church Amen. kaysa dun sa Oo, trabaho. papalitan ni Lord yan. Ano, alam mo, Palitan niya mas malaki. yan ang experience ko, no? Malaki sweldo binigay sa akin, inoffer sa akin. Kaso, mapapabayaan ko yung iRadio. Yes po. Good choice pa rin ako. Hindi lang good choice, good decision, best decision. Yung ipoprovide ni Lord lahat yung mga pangangailangan natin. Tandaan Yes mo yan. po, amen. Kaya yung trabaho, marami yan. Huwag kang matakot sa ano. Yung, Lalo't engineer naman siya pala. Diba? Basta si Lord, the Lord will provide. Yeah. Kung hindi man kami maka-attend sa wedding nyo, magkikita-kita naman tayo next year. Yeah. God's will. Yes po. Naintindihan naman po namin. Kung malapit lang Manila sana, mga kunyari Japan lang sana kami, isang kending lang dyan, dyan na kami, walang madaling problema. makauwi. Yeah. Kaso, ilang oras? 16 hours. 16 hours ang biyahe bago makarating dyan. Tapos paatras pa yung oras. Oo. Imagine ilang 2 araw kang I don't know how it goes, pero parang nakakasayang ka ng oras habang nasa eroplano. Sayang yun. Biro mo. Kasi una dyan ang ano eh. Isang araw at kalahati na nasayang dahil sa pagbabiyahe. Anyway. Yan, okay. Jay, ready ka na ba? Umpisan na natin siya. Sige po. Game na po. Ayan. So, okay. Eto, umpisa na natin. Ikaw ba ay nagbabasa ng Bible every day? Minsan po hindi. Minsan. Nako. Everyday dapat. Kahit 1 verse a day. 1 verse a day. Anyway, good luck. 100 pesos for every correct answer. Pag na-perfect mo, meron kang 1K. Alright, here we go. Good luck. Ito na. Hindi ko ma-play. Ayan. Question 1. Where was Abraham originally from? A. Egypt. B. Haran. C. Canaan. D. Ur of the Chaldeans. You get 10 seconds. Letter D po. Letter D po. Ur of the Chaldeans. About his descendants. A. They would rule Egypt. B. They would all be prophets. C. They would never face hardship. D. They would be as numerous as the stars. You get 10 seconds. Letter D po. They would be as numerous as the stars. Letter D po. Dog. That's D. They would be as numerous as the stars. God told Abraham, "Look now toward heaven and tell the stars, so shall thy seed be." Even though Abraham and Sarah were childless at the time, God's promise of a great nation was fulfilled through Isaac, Jacob, and the 12 tribes of Israel. This verse emphasizes faith in God's plan, even when circumstances seem impossible. Genesis chapter 15, verse 5. Question 4. Who was Abraham's nephew who traveled with him? A. Esau. B. Ishmael. C. Lot. D. Laban. You get 10 seconds. Letter C po. Lot. Letter C. That's C. Lot. Genesis chapter 12, verse 4. Lot, Abraham's nephew, traveled with him to Canaan, showing his trust in God's guidance. However, as their families grew, conflicts arose over land, leading Lot to settle in Sodom. Genesis chapter 13, verses 10 to 12. His story serves as a lesson in choosing wisely, as Sodom was later destroyed due to its wickedness.
Genesis chapter 19, verses 24 to 25. Question 5. Who was Sarah's handmaid who bore Abraham's first son? A. Leah. B. Hagar. C. Miriam. D. Rebecca. You get 10 seconds. Letter B po, Hagar. That's B. Hagar. In Genesis chapter 16, verses 1 to 4, Sarah, unable to conceive, gave her servant Hagar to Abraham as a concubine. Hagar bore Ishmael, but tension arose between her and Sarah, leading to her temporary exile. God later assured Hagar that Ishmael would also become a great nation. Genesis chapter 21, verse 18, showing his care even for those cast out. Remember to hit that subscribe button. Okay ka lang? Okay, let's play. Question 6. What did Sarah do when she heard she would have a son? A. She cried. B. She laughed. C. She rejoiced. D. She doubted silently. You get 10 seconds. Letter B po, silap. That's B. She laughed. Sarah laughed at the thought of bearing a child at 90 years old, doubting that such a miracle could happen. Genesis chapter 18, verse 12. When confronted, she denied laughing, but God responded, "Is anything too hard for the Lord?" This moment led to her son being named Isaac, meaning he laughs, as a reminder that God's promises always come true. Genesis chapter 21, verse 6. Question 7. How old was Abraham when Isaac was born? A. 100. B. 90. C. 85. D. 75. You get 10 seconds. Letter A po, 100. Letter A. Nakauwi Kumusta tayo. ang iyong bagong work? Sasakyan na lang ang kailangan. Mm-mm. Kaya pagdating ka natin yan ang kukunin ko ang aking assistant driver. Mhm. Yeah. Hi Joyce, I see Krisa Narvato. Hello Krisa. Krisa. Good morning Krisa. Kumusta ka na my dear? Yeah, we miss you too. Aral-aral ka lang muna ha. Okay. Tawagin na natin ating Si Pastor, yung karugtong daw pala ng ano yun ni Pastor Sammy yun. Pero okay na, saka mo nalang palitan, di ba? Ganun. Ay, ano ba? Pastor Sammy? Ay, karugtong nung... Sequel. Sequel, parang gano'n. Tawagin natin Pastor Pastor? Andrew Busito. Ang pastor na malakas ang appeal. Ayan. Tawag. Asan na? Ayan. Ayan. Lapit na daw. Ha? Lapit na. Ano? Ulam. Magkakapit bahay sila. Ang ganda, no? May ulam siya. Ulam. Glenda May! Ang dami ko kasi nababata. Alam niya, ang mata ko napakabilis. Maniwala kayo sa akin at hindi. Oo, kaya nga. Nagluluto pa daw siya. Magantay kayo yung mga kapitbahay niya. Sino? Magkakapitbahay yan eh. Sino? Si Farah, si Rejoice. Sino pa? Si Rose. Ganon? Magkakapitbahay yan, oo. Silang tatlo magkakapit-bahay na ngayon. Nako. Yan, kaya... Di pasa-pasa ng mga ulam yan. Ba, nagluluto daw siya adobo. Ako rin nagluto ako adobo ngayon. Okay, ganyan. Adobo sa gata. Pagka gantong nagugutom na ako Ay no, kain tayo mamaya. Ha?
Nagugutom din ako. Sizzler. Oh. Ang kinain ko. Ayan. Wow, naka-blue siya! Kulay blue. May tumama? Sino ang nagsabi ng blue kanina? Wala. Alam mo, meron. Wala. Sino? Yung honest lang honest lang. Ayan, sino ang nagsabi ng blue ang suot ni Pastor Busito? Ang magsinungaling ipapako sa cross. Sino? Ayan, kasi Pastor, pasensya ka na. Pinag-contesan yung isusuot mong damit ngayon. Pinagpiestahan yung damit mo ngayon. Oh. Ano po, pag wala naman nanalo, sa akin po yung prize Kaso may nanalo. Andyan. Alam mo ba kung sino? Yung basher mo. Ayun may lang. internet na siya. Yung basher ko? Si Rejoice ko naman. Ayan. Sinasabi Si ko na Rejoice. nga Sabi ko kung nakinig ka kanina, sana nagtapis ka na lang. Mukhang nasa biyahe kay Pastor, Opo, medyo may meeting po ako ngayong Oh. Ay, ganun. Ayan. Mo. Okay, Sila kasi 500 pesos. Ah. May puti daw sa damit niya. Hindi, blue Ito, nga. mga pastor yung kasama ko po. Ay, hello po. Ayan Good Pastor. morning. Pastor, anong pangalan po? Pastor Perdi, Diansen. Ayan. Hello, Pastor. Diansen, opo. Ito naman po, si Pastor June Sanoy. Pastor June Sanoy. Kamusta po? Pinakamahusay na pastor po yan. Wow. Sa balat ng Blue Ridge. Hindi na kakamali. Hello po. Ayan, pasensya na. Yan po yung pastor na hindi nagkakamali. Ayan. Wow. Perfect, ganon. Perfect pastor ba? Perfect ni Lord. Isasalang na rin natin siya sa iRadio. Na sa kanila na sila naman din ay makapag-share sa inyo po diyan. Ay, it's our pleasure po. Ayan, kontakin na ng ating EA yan, si Pastor June Sanoy, kontakin niyo na po. Ayan. Kontakin mo na Rachel, ha? Rachel at saka yung basher mo. Pastor June. Ayan. Pastor Perdi Diansin, pastor po ng Japan po yan. Ayun. Wow. Talaga. Ayun. Japan. Ayan. Ito po si Pastor June Sanoy, pastor po ng ng pastor ng mga Ilocano. Ilocano kay Pastor? Ilocano kami Pastor. Sorry. Marami daw mga Ilocano nakikinig. Oo, maraming Ilocano dito. Kasama na ako doon. Ay, nako. Para sa lahat po ng Ilocano, ito pong galante. Ayan. Ay, galante din ako, Pastor. Hindi ako kuripot. Grabe ka. Ito nga, nagpa-contest ako bigla, oh. Oo. Mukhang malayo at ang biyahe ninyo. Okay lang ba? Okay ka lang ba, Pastor? Opo. Siya, malapit at tuloy lang po tayo. Okay lang po. Sige, umpisahan mo na ng hanggang sa makarating. Opo. Ay po yung manalangin. Patahimikin ko lang itong dalawa. Tahimik kayo, ha? Sorry po. Tayo mag-pray. Lord, salamat po again sa magandang araw, sa masayang araw at mapagpalang araw na kaloob niyo sa amin mula dito sa Pilipinas hanggang doon sa LA, Lord, at sa lahat ng inaabot ng tinig at ng iRadio, Lord. Lord, salamat po. Papuri at pagsamba sa po namin lagi inihahatid. Lagi lang din kami naghahambol ng sarili namin. Hingi kami na at ask kami lagi ng forgiveness, Lord. And also, we forgive those who sins against us. In Jesus' name, Lord, guide mo kami, sama mo kami. Bless mo kami ng word mo, Lord. Gawin mo lang akong vessel at maging conviction at may pamuhay namin yung salita mo, Papa. Sa ngalan ni Jesus, patnubayan kami ng banal na Spirit mo habang nakikinig ng salita mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan. Anong title ng topic? Opo, pasensya na po kayo, biglaan. Kasi napakinggan ko si Pastor Sammy kahapon, yung kanyang message regarding sa intimacy, Yeah. ng ating relationship kay Lord, gusto kong sundan kasi may tanong nga doon po, nagtanong na how to maintain our intimacy in God. So sabi ko, palitan ko kaya para mas maganda na masundan yung message ni Pastor Sammy. Maganda yung message si Pastor Sammy. Kaya sabi ko, sundan ko na lang po. Kaya ito pong aking message po is about enriching our relationship to our God. Po, how to build our relationship to God.
Relationship Importante po builder. yun, no? Sabi nga natin, di ba, hindi naman tayo naligtas by religion, but by relationship. Sabi ng John chapter 1, verse 12. So, importante po yung relationship kay Lord. Kasi ito yung talagang mag-prevail sa atin to maintain our relationship sa ating Diyos. Okay. So, yung buksan po natin yung ating mga Bible sa Matthew, Luke po pala. Luke chapter 22 verse 39 hanggang 46 po. Ayan. Ang title po natin, Relationship Builder. Sa lahat na nakikinig. Ayan. Relationship Builder, ano ba nagagawa? No? Tayo daw ay nagpapagawa ng ating mga relasyon sa Panginoon. Intimacy with God, the closer we are to God, the stronger our love we will be. It's about relationship matters po pag-uusapan po natin. Success in every area of your life will be affected by your relationship. The number one most important that a person could ever have is a relationship with God. Tandaan natin, naligtas tayo by means of relationship and not by religion. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi isang relihiyon, ito po ay isang relasyon. Amen. Naligtas dahil sa love. Kaya kung meron man tayong pangangalaga ang relasyon, ito yung love natin sa Diyos. Unang-una sa lahat. Because this is not a temporal relationship. This is eternal relationship. Okay, so relationship builder, how to build our relationship to God. Ito po, how to enrich our love to God. Kung paano ba natin mapagyayaman yung ating pagmamahal sa Panginoon. Hindi po kasi lahat ng Christian, may ganong puso, may ganong desire to build their relationship with God. Pero paano nga ba? Siguro maaari kayong tatanong, tulad ng tanong kahapon, how to prevail, o how to maintain the intimacy with God. Ito po importante, yung ating relationship. Luke chapter 22, verse 39 hanggang 46. Chapter 22 ng Luke po pala, verse 39 hanggang 46. Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." And he withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed, "Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will but yours be done." And angels from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. In verse 45, when he rose from prayers and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. "Why are you sleeping?" he asked them. And Jesus said, "Get up and pray so that you will not fall into temptation." Si Jesus Christ po ay, yung senaryo na ito po yung yung mga huling araw na ni Jesus Christ. At siya po ay dadakpin na po. Alam naman natin ito yung senaryo. At si Jesus Christ po, ang ginawa po niya ay, siyempre ito na po yung pinaka-critical moment niya, no? Pag dinakip siya, dahil alam niya, mamamatay siya, dadakpin siya, yung buong eksaktong senaryo na mangyayari sa kanya, bago siya mamatay, alam na alam ni Christ po yun. At itong mga panahon na ito yung alam niya na ito yung panahon na siya ay dadakpin na. So yan din mismo, no, sa Mount of Olives, kung saan sa footstool
siya po ay nananalangin. Madalas po si Christ, pag siya po ay nagpe-pray, ito po maganda, tandaan niyo po, lagi po siyang umaakyat sa bundok. Nagpe-prayer mountain po siya palagi. So lagi siyang umaakyat. Lalo tigit itong pinaka-crucial, pinaka-critical moment po niya, no? Na kung saan dadakpin na po siya dito. Siya po ay nanalangin, no? Alam naman natin, at kasama niya po yung kanyang mga disciples sa kanyang panalangin, bagamat siya po ay medyo umakyat ng konti, na ang layo ay describe din sa Bible, sa binasa natin, ay pag bumato ka ng isang bato, ganun kalayo. Yung distance mula sa disciples niya, no, mula doon sa lugar din naman niya. So ito po, no, meron ditong word na earnestly. Nakita natin kung paano nag-pray si Christ. Sabi nga niya, hanggat maaari, huwag dumaan yung saro, pero hindi yung kalooban niya, kundi yung kalooban ng ating Ama o ng Ama na nasa langit ang masunod. At merong word po rito, nung siya po ay nagpe-pray, siya po ay halos yung kanyang pawis ay dugo. At yung kanyang panalangin, yung word na earnestly, pag sinabing earnestly, ito po ay masidi. Ibig sabihin, masidi yung panalangin. Kaya kung meron tayong matinding panalangin, no? Kailangan, ako meron tayong matinding hiling sa Panginoon, kailangan tindihan talaga natin yung panalangin natin. How to build our relationship to God. Number one po, no? Number one is intentional. Opo. Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples follow him. On reaching the place, he said to them, pray that you will not fall into temptation. Jesus went out as usual to the Mount of Olives. Ibig sabihin, sinasadya po niya, no, intentional niya na ginagawa po ito. Na kapag siya po ay mananalangin, pumupunta po siya doon sa Mount of Olives. Intentional po. Kung gusto po nating mabuild yung relationship natin sa Diyos, dapat sinasadya natin talaga. Intentional nating gawin. Hindi tayo naghihintay. Hindi tayo mag-aabang ng himala. Kundi kung gusto mo talaga makilala ang Diyos, kung gusto mo talagang lumago sa Panginoon, kung gusto mo talaga po na ikaw po ay magkaroon ng intimate relationship kay God, sinasadya po talaga siya. Intentional. Intentionally means deliberate, done on purpose, not by accident. So ibig sabihin, hindi siya aksidente, hindi na bigla lang, hindi na pilit, kundi sinasadya mo talaga. So ang paglago ng relasyon sa Panginoon ay sinasadya. Ang pag-aayos ng relasyon sa Diyos ay hindi tsambahan, tandaan po natin. Hindi pwedeng aksidente, ang pag-aayos ay sinasadya. Kung gusto mo mabago buhay mo, intentional gawin natin. Relationship building demands intentionality. Intentionality will build your relationship with God. So para ma-build ang relationship natin sa Panginoon, sadyain niyo po. Jesus Christ, lagi pong sumasadya po sa bundok po yan, sa prayer mountain. Naalala ko ng isang nakaraang mga taon, bago mag-pandemic, pumunta po kami ng Touch of Glory sa may Antipolo, sa may Buso-Buso. Meron po doon kami nakita isang babae na taga-Tondo. Nagpe-pray po siya doon. Sabi niya regular daw siya pumupunta doon. Pero nung mga panahon siguro bago namin siya nakita, hindi na daw siya madalas. Pero dati daw halos linggo-linggo nandaw daw po siya sa prayer mountain. Siguro na remind uli siya ng Panginoon. Yung ganda at yung kapangyarihan po no, talaga na kapag talagang ikaw mismo sinadya mo talagang pumunta doon sa lugar na kung saan ay mamimit mo si Lord. Yung merong lugar na kung saan kayo lang ni Lord ang mag-uusap,
So dapat, iba yung prayer mountain. Kami po ay madalas, hindi sa Touch of Glory. Madalas po kami sa Pinyel. Yung Pinyel na prayer mountain, maganda po siya sa Tarlac. Kapag need na naming magpa-empower, mag-enrich kami no ng aming mga relationship kay Lord. Doon kami madalas pumunta. Doon po kami madalas magpa-empower no. Para bawat mga leaders po natin ay ma-empower po. So sa Pinyil po 'yan, sa may Tarlac, Kapas. So intentional katulad ni Christ, anytime siya magpe-pray, lagi siyang sumasaglit sa bundok. Hindi naman sa mataas, sa may footstool lang, doon lagi nagpe-pray ang ating Panginoon. Sinasadya po. Ang relationship sa Lord ay sinasadya. Pangalawa, dapat regular. Regular sa verse 39, Jesus went out as usual to the Mount of Olives and his disciples followed him. Yung word na as usual, ibig sabihin ng as usual, sa madalas niyang ginagawa talaga ni Christ, na siya po ay laging umaakyat ng bundok at nagpe-pray po siya. So lagi niya pong ginagawa yun. Palagi niyang sinasadya, palaging niyang ginagawa, regular niyang ginagawa yung pananalangin at pagpunda ng bundok. Jesus left the upper room and went with his disciple to the garden of Gethsemane on the Mount of Olives. This was the contemporary place of retreat when Jerusalem. Amen. Each day Jesus was teaching at the temple, and each evening he went out to spend the night on the hill called the Mount of Olives. Remember that your habit will shape your life. So si Jesus Christ, madalas siyang ginagawa, madalas siyang pumupunta ng Mount of Olives sa Gethsemane, lagi siya nagpe-pray. Hindi siya aliban-liban, kundi regular po talaga siya. Kaya kung gusto mo mabago talaga, katulad lang niya ng pangarap mong mawala yung tiyan, sumeksi o kaya lumaki ang katawan mo, hindi siya makukuha ng isang beses. Hindi rin siya makukuha ng papatlang-patlang. Kung nasumpungan mo lang, kung may oras ka lang. Kung hindi, dapat regular mo siyang ginagawa. Ang pagbabago ng buhay, regular po dapat, intentional siya at regular po dapat nating ginagawa. Kung paano mabibuild yung relationship natin sa Panginoon? Number 1, intentional. Number 2, dapat regular mo dapat na ginagawa. Remember that your habit will shape your life. Kung ano yung madalas mong ginagawa, yun yung mangyayari sa buhay na. Amen. Success doesn't occur suddenly or in a day, but success is formed by your daily habits. So, ibig sabihin, hindi siya nakuha sa isang araw, no? O sa mabilisan, o sa biglaan lang, kundi nakukuha po siya sa madalas nating paggawa. Ang success daw po ay na-form by your daily habits. Ang kontrata ng buhay, hindi pakyawan, tandaan po natin, kundi arawan. Amen. Pag may gusto kang ma-accomplish, mag-form daw tayo ng habit sa buhay natin. Kung gusto natin ma-accomplish ang isang bagay, kailangan mag-form ka ng habit mo sa iyong buhay. Amen. So, regular. Number 1 is intentional. Number 2 is dapat regular, madalas na ginagawa. Number 3 is privacy. Sabihin natin privacy. Ibig sabihin ng privacy, palihim, pangsarilinan, o kaya nag-iisa. Si Jesus Christ, anytime He pray, ina-isolate niya yung sarili niya. Dapat meron kayong ganong mga pagkakataon na walang ibang nag-uusap kundi ikaw lang at si Lord. Maganda ang prayer mountain kasi ang prayer mountain, bukod sa ang ganda na ng nature niya, nasa bundok ka, parang ang lapit mo sa Lord. Tapos, the plus yung environment mo. Nakikita mo, puro green, puro puno, napakatahimik. Tapos, huni lang ng ibon na nadidinig mo. Meron din siyang prayer cell. Opo, may lugar doon na talagang pwede ka daw manalangin. Lahat ng gusto mong sabihin,
gaano ka man umiyak, no? Doon mo magagawa lahat. Kasi hindi mo magagawa sa corporate yun. Sa bahay mo, hindi mo rin magagawa dahil yung possibility na kung isa lang yung kwarto o kaya walang kwarto yung bahay mo, wala kang privacy. Importante na meron kang private place na kung saan doon palagi ka magpe-pray. Dapat may moment tayo. Lagi tayo nagpe-pray sa kwarto na tayo lang at ang Diyos ang nag-uusap. On teaching, on reaching the place, he said to them, pray that you will not fall into temptation. Yung madalas na nananalangin, malayo talaga sa temptation po yan. Yung lagi kang nasa lugar na kung saan. Ito yung prayer cell mo. Ito yung pinaka-upper room mo kung saan lagi kang nagpe-pray. Yung lugar na kung saan walang distorbo. Lahat pwede mong express pagdating sa prayer. Dapat may moment po tayo na. Mas nagiging personal ang usapan kapag in private po. Sabi niya sa verse 42, Father, if you are willing, taste this cup from me, yet not my will, but yours be done. Ayun, sabi ni Christ. So, yun yung mismo ikaw kung sabi mo sa Ama, pwede ba ilayo mo sa akin? Alisin mo ko sa saro na ito, sa problema na ito. Pero, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban. Nagiging private yung usapan. Nagiging intimate yung usapan kapag mismo dalawa lang po kayo nag-uusap. Amen. So, importante po na meron tayong privacy pagdating sa pagbibuild ng relationship natin sa Lord. Minsan, ina-isolate natin ating mga sarili dapat para mag-pray po tayo sa Panginoon. Amen. This quality in privacy. There is quality pala. There is quality in privacy. Privacy will build your relationship with God. There is quality in privacy. Privacy will build your relationship with God. Number 4, last na po. Intensity. Sabi natin intensity 7.2, intensity 7.4. Di po. Earthquake pala yun. So, pag sinabing intensity, yung sinabing earnestly, masidhi, o yung sidhi, yung lakas ng ating mga panalangin, kung paano po tayo sumisigaw, humihiyaw, nananangis sa Panginoon. Ang matinding sitwasyon, sabi doon, ay nangangailangan daw ng matinding panalangin. When you are in agony, practice daw natin yung intensity. Kasi minsan may mga tao nagpe-pray, mga Christian nagpe-pray. Napaka-shallow ng prayer. Napaka-lamlam ng prayer natin. Kumbaga, hindi po masama mag-emotional, lalo't kung dalawa na lang kayo nag-uusap ni Lord. Express your heart, express yourself. Express your emotions, your feelings to God. Kung ano yung nararamdaman mo, pwede yung sabihin sa Panginoon. Kasi pararamdaman ni Lord kung gaano ka kasidhi sa mga panalangin mo at sinasabi mo sa hindi po masama ang manalangin na may kasidhian o na may intensity. Kung matindi ang pagyanig ng buhay daw natin, kung may matinding problema sa buhay natin, dapat daw mas tindihan daw natin ang yanig ng ating mga panalangin. Huwag mong hayaan na talunin ka ng mabigat na pagsubok, no? Kundi talunin mo ang pagsubok sa marubdob o sa masidhi, yung may intense na panalangin. Don't be defeated by the intensity of the problem. Defeat the problem by the intensity of your prayer. Intensity will build your relationship with God. Amen. So 4 na bagay ang makikita nating aral kung paano natin mabibuild yung relationship natin sa Panginoon.
Number 1 is intentional. Number 2 is regular. Number 3 is privacy. At number 4 is intense. 4 points, 1 occurrence in this passage should not be left unnoticed. Verse 43 said, tingnan niyo po yung verse 43. Yung verse 43, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Luke is the only writer in the gospel to mention the ministry of the angel. Nung time na po si Christ nanalangin, after niya mag-pray, no, napansin niyo po sa harapan niya, may lumitaw po na anghel. So sa ating mga panalangin din, tandaan niyo po, bababa po talaga ang kapangyarihan at ang presensya ng ating Panginoon. Kapag ang ating pong panalangin ay intentional at ang panalangin po natin ay regular at ang panalangin po natin ay yung mayroong privacy na talagang dalawa lang kayo nag-uusap. At kapag ang ating panalangin ay may intensity, bababa po ang anghel ng Diyos para dalhin ang katugunan ng panalangin natin at dalhin ang pagpapala sa buhay na. Amen. Amen. So, yun lang mo po. How to build our relationship. How to enrich our relationship to our God. Ganda. Amen. Dapat na pointers lang. Number 1, dapat intentional po kayo. Intentional. Number 2, dapat ano po? Regular. Regular. Number 3, Privacy. may privacy. O pray po kayo minsan. Minsan nakit-akit po kayo ng prayer mountain. Naku, napakasarap. Kami po madalas po kami sa church po. Kami po ay every year end yung pinaka-planning namin, no, ay lagi naming ginagawa sa Tarlac, sa Piñel. Nagpe-pray po kami. Alam niyo po ba na laging may binababa si Lord na mensahe sa amin para sa buong taon na darating? Yun na magiging programa namin. Kaya bago mag-pandemic, so lang po, kaya kung bakit po walang naapektuhan, kundi naging blessing pa sa amin ang pandemic, dahil po kami po ay nagpe-pray. Nagpupunta po kami ng Piña, nagpe-pray. Talagang marami nakaka-experience. Miraculously, marami gumagaling. Plus, yung talagang namimit talaga nila si Lord, na-encounter nila si Lord. Mayroon silang mga bagay na na-experience. Never nila na-experience sa talang buhay nila. Kaya bago kami bumaba, mula doon sa prayer mountain sa Piñel, lahat po kami ay nagtitipon-tipon. Tapos tinatanong ko sila kung ano yung mga experience sila. Alam niyo po, may mga testimony sila. Kakaibang mga testimony na na-experience nila. Nakakita na anghel, nakakita na mga unusual things na never nilang na-vision out. Pero doon nila naramdaman at naranasan at nakita. So iba po talaga kapag intentional. Meron talagang pagbaba no? Meron talagang pagpuspos. May kapangyarihan talaga mararanasan ng Panginoon. Lalo tigit kung ang ating gagawin ay at panalangin natin ay may intensity. Yeah? Kasi ang dahilan ng pag-akyat sa bundok is yun nga, intentional. Kaya ka umakyat doon, it's because kailangan mong manalangin at kumbaga sana makikipag-usap ka sa Panginoon. Parang gano'n, Pastor. Ano? Pero wag lang isang beses, dapat regular. Regular. O kasi pagka nanalangin ka, tapos pag nasumpungan mo lang, lalo si IPC engineer, di ba, napakinggan ko, na perfect na engineer no? Pero pumira pa magbasa ng Bible yan. Paano pa pag nagbasa pa ng regular yan? Yeah. Di ba, mas pupunta pa sa amin yan. So habang naririnig niyo yung mga question, sumasagot din kayo. Opo, kami na tatlo dito, nag-uuna kami ng sagot Sila tama, ako mali Sabi ko, di ako pwede talaga dyan. Hindi ako dyan. May tanong dito, Pastor. Pastor. Si attorney. Attorney, nakakailang tanong na yan. May pwede naman magbayad dyan? Meron ba ako dyan, honorarium dyan?
Monetary ba Alam ako mo dyan? naman tong si attorney natin, lagi may nakareding question to. How can one overcome the hindrances to loving God wholeheartedly aside from fear and sin? Tapos ihuli ko na, eto pa, yung sa Tagalog may nagpapatanong daw. Ay, hindi pala. Do you have to go to church to be a Christian and have a close relationship with Jesus? Yan yung pangalawa. Yung una, anong tanong ni attorney? Kalimutan. How can one ma-overcome natin yung hindrances to loving God wholeheartedly aside from fear and sin? Sa Tagalog, paano daw natin may iwasan? Ma-overcome? Paano ba yun? Malalagpasan, overcome. Oo, yung mga hindrances. Yun lang po, yung importante kasi yung relationship eh. Pag may relationship ka, mahal mo yung tao talaga eh, no? Kahit yun dapat i-build natin kay Lord. Kasi kung mahal mo si Lord, alam niyo po, yun yung magpe-prevail sa atin. No? Yung mga hindrances na nagkokos para tayo po ay ma-fall away, no? At ma-stumble, and then to abandon our faith. Mawala tayo kay Lord. Yung relationship, kasi kung yung relationship, matindi yung relationship ay doon. Sigurado po, kahit na anong kabisihan mo, katulad ni engineer, na-bless naman ako sa kanya. Hindi siya pastor, di ko alam kung leader siya sa church o minister po siya. Pero kung may ganun kang puso sa Panginoon, nabiro mo, na-promote ka. Dahil lang sa malayo, baka magkaroon ng complication sa ministry mo. Tinanggihan mo yun para sa ministry mo, wala ka sa... Kaya po yung mga ganun ba, hindi po nagagawa at nasasabi yan ng mga walang relationship kay Lord, matinding relationship o malalim na relationship kay Lord. Ibig sabihin, malalim ka sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Yun yung mga bagay. Pangalawa yung tanong kanina, kung ang simbahan ba ay ng pag-church mo ay masabi na ikaw ay Kristiyano. Alam niyo po, tama po yun. Kasi marami akong napapakinggan na hindi nila binibigyan ng importance ang church. Meron pa nga ako isang pastor na napakinggan, sabi niya sa akin, alam mo, wini-win ko siya na makabalik sa Panginoon. Magsimba uli, mag-church uli. Kasi tagal na hindi nagsisimba. Sabi niya sa akin, alam mo, pastor, basta hindi ka nagkakasala kahit hindi ka nagsisimba, ligtas ka. Naku, sabi ko, parang mali ata po yung pananaw niya, hindi ko lang masabi sa kanya. Kaya alam niyo po, ang unang institusyon na tinaguyod ni Lord para sa atin, to build our relationship to God, simbahan po. Simbahan po importante. Diyan ka magpapasimula sa lahat. Kaya kung ang simbahan hindi mo mape-perfect, wala kang pwedeng ipangako kay Lord. Kung ang pagsisimba lang hindi mo kayang gawin, wala kang pwedeng ialay o kahit ipangako mo buhay mo, hindi mo magagawa. Pagsimba ka, hindi mo magawa. Bibigay mo pa yung buong yaman mo tsaka yung buong buhay mo. Alakuhan po yun. So number 1 po, perfectin mo yung simbahan mo. Yung pagsisimba mo dahil mismo Exodus chapter 20, yan talaga yung ating, kumbaga yung institusyon na tinaguyod ni Lord. Na dapat yan natin, kumbaga perfectin yung ating kayang i-offer kay Lord. Diyan tayo magsisimba, diyan tayo magikinig, diyan tayo mag-worship kay Lord. Diyan tayo magpapasimula para ma-build yung relationship natin. At diyan tayo tatatag. Kaya pag ang simbahan, dinitouch mo yung sarili mo, nilayo mo, o yan, di ka naging regular dyan, maniwala po kayo. Yung relationship mo, yung nagiging dahilan kung bakit malalayo ka sa Panginoon. Mawawala ka, mapopol away ka, mababackside ka, i-abandon mo yung faith mo. Kaya wag niyo pong gagawin na, ako po, patawarin niyo po ako, lagi ko pinagyayabang. Hindi po ako perfectong tao, hindi ako magaling. Isa lang na perfect ko, natatandaan ko. Wala akong absent sa pagsisimba. Wala akong absent. Praise God. From 1988 hanggang ngayon, 2025, wala akong absent. Praise God. Wow. Yan lang. Opo, yan lang perfectin nyo. Nasa Biblia yan, di ba? Sabi, mangilin sa araw ng pangingilin. May honor the Sabbath day. Nangangatwiran ganyan. Tsaka huwag kayo makikinig doon sa nangangatwiran. Mali po yun. Bagamat ang kaligtasan ay nasa Panginoong Hesus. Pero tatandaan nyo po, yung mga nagtuturo, nagbibigay alanganin po yun eh. Na hindi, kung hindi ka nagsisimba, hindi ka naligtas. Huwag niyo pong kukuning idea po yun. Baka masamantala nyo lang. Yung kukuning idea po yun. Mali po yun. Tsaka tama po yung prinsipyo ni engineer. Marami po, tama po sabi ni Papsi,
mas marami pong opportunity ang ibibigay si Lord. Amen. Isang trabaho lang yan. Yeah. Pero mas matindi ang gagawin at ibibigay ni Lord sa atin. Amen. Sa atin, mag-faithful lang tayo kahit Ayos. na pagsisimba lang. Ako, subok na subok ko na yan ilang beses. Opo. Oo. Kaya ako yan ang Promise, wala akong pwede ipangako. Isa nagmamagaling ka, no? At nagmamayabang ka na sa pananampalataya mo kasi wala kang absent. Lagi nagsisipa. Para masabing religious ka at Christian ka. Hindi po. Yan. Kundi nagko-comply ka doon sa demands ni Lord sa atin na dapat natin gawin. Unahin daw natin siya parati. Yan. Sa desire mo, na nararamdaman mo na ito lang yung tanging bagay na kaya mong gawin at i-offer kay Lord, ang sambahin siya at pagpintor. Amen. Wow. Yeah. May tanong pa po ba? Well ba? Oo. Bago ka namin pakawalan, Pastor, kasi alam namin na babiyahe ka pa. Oo, nakahinto sila ngayon eh. I know. Nandito na po ako, nandito na. Ayan. Aakit na ako dito. yung privacy, yung isa sa mga how to build a relationship with God. Do we really need to go to the mountain? Like, hindi ba pwede natin, katulad nga, isa sabi nyo, nasa kwarto. O kaya yung alam mong walang tao. Oo. Pwede naman. Pwede po, yung basta hanggat maaari, ma-isolate mo yung sarili mo. Yeah. Kasi doon lang yung place at sitwasyon na talaga makapag-express ka ng emotions mo, ng feelings mo sa Panginoon. Kasi walang disturbing na nagaganap. Pero as much as possible, iba rin po talaga yung pupunta ka ng prayer mountain. Okay. Kasi intentional mo siyang gagawin. Ibig sabihin, nag-e-extend ka po ng effort mo patungkol do sa concern mo, sa panalangin mo kay Lord. Kaya nga kung gusto mo ma-meet talaga si Lord, gumawa ka ng matindi at masidhing gagawin para talagang ma-please mo si Lord. Tandaan niyo po, Hebrews 11 verse 6, hindi ko nagkakamali, no? It's hard to please God. Hindi basta-basta napapalingon. Tandaan niyo po, maraming senaryo sa Bible. Marami ang nagsasabi ng ganito, nagpapakita ng ganito. Lahat sila puro common, ordinary. Pero may isang nagsalita, may isang tumawag na talagang napalingon, napabalik, at nakuha ang attention ni Christ. Dapat extraordinary yung gagawin mo. Kasi kung ordinary lang, wala yun. Kung may matindi kang problema, kung may matindi kang panalangin, dapat matindi yung gagawin mo. Sana di hayahay ka kung lahat ng prayer mo tinutugon. Kaya lang, kung minsan, tinetest din tayo eh. Gaano ba talaga kagusto yung gusto mo? Diba? Kasi gustong-gusto mo, pero problema, yung pagpapakita mo parang hindi mo gusto. Totoo po. Tsaka prayer mountain, ibang feelings po doon. Ibang feelings din po siya. Iba sana po. magawa namin. Ano ba yun? How often po yung regular na? Ang regular, basta daily parang every Sunday, once a month, once a week, di ganun mo gawin. Kung pumunta kang prayer mountain, once a month. Yung iba po, once a once a month, week, talaga pumunta po. Anytime na talagang alam mong free ka, o kaya bigyan mo talaga ng allotment, ng itinerary talaga. Okay. Yung calendar talaga yung pagpunta po mo talaga. Kasi kung talaga nakikita mo talaga na doon ka na-strengthen, na-empower ka, na-i-equip po doon, why not na maging regular na pagpunta mo? Pero kung talaga hindi kakayanin, yung regular na meron kang privacy sa kwarto, dapat lagi po. Kasi tayo, pag nagpe-pray tayo, palagi kang hindi nga tayo nakaluhod eh. Subukan nyo nakaluhod. Challenge ko sa inyo. Meron naman testimony dyan. Challenge ko po na mag-pray kayo nakaluhod. Paano ka mag-pray? Marami kang kasama. Dapat, minsan may pagkakataon sa buhay natin. Na talaga sinasara mo yung pinto, ikaw na yung mag-isa sa kwarto. Dapat may intention natin. Merong intensity ang ating mga panalangin. Yes, Pastor. Ano mag-deal? Paniwala po kayo, bababaan kayo ng anghel. I-added sa inyo yung prayer request nyo, granted. Siya magpapalakas katulad kay Christ. Pito nyo yung tindi ng kakaharapin ni Christ. Sino pong hindi aayaw doon? Sabi nga ni Christ, Father, please take away this cup from me. But not my will, but yours. Thy will be done. May yung kitang-kita mo, alam mo kung ano yung detalyadong senaryo.
Paano yung Passion of Christ? Yung nakikita mo na yung klase ng kamatayan mo. Sino hindi? Pero si Christ is 100% human at that time. So, so sabihin, detalyado niyang mararanasan at mararamdaman. Pero dahil nga hindi sa kanyang kalooban, kundi sa kalooban, hindi niya masasabi yun. Alam niyo po, ang ganda ng puso ng isang tao, may matinding relasyon sa Panginoon. Regardless kung ano sakripisyo po ang pagdaanan mo, pero hindi ka bitaw, hindi ang kalooban mo, palagi ang konsiderasyon mo kung ano ang kalooban mo, Ama. Ikaw po ang masunod, hindi po. Amen. Ito, last question, Pastor. Sabi niya, paano daw po yung isang katulad niya nagsisimba pero naniniwala po kay Lord? Ay, yung katulad, hindi po nagsisimba pero naniniwala po kay Lord. Maliligtas din po ba siya? Ayoko magsalita. Hindi naman ako si Lord. Pero yung mga gawa mo, tandaan natin, tulad tayo ng Diyos, ayon sa ating mga performance. Ano ka naniniwala pero hindi mo naman ginagawa? Amen. Yung instruction nung pinaniniwalaan. Dapat, kung mayroong paniniwala, tanda po natin 3 bagay. Ang instruction nila sa atin. Believe and obey. Kung naniniwala ka, sumunod ka. Amen. Kasi ito yung katibayan ng naniniwala ka talaga. Dahil kung hindi ka naniniwala, sabihin, kung hindi mo ginagawa, ibig sabihin, hindi ka talaga naniniwala. May sarili ka paniniwala o kaya sarili mo pa rin ang sinusunod mo. Hindi ka talaga nakipag-reconcile kay Lord. Amen. Pangatlo, believe, obey, and remain. Remain. Nanatili ka doon. Maging regular. Okay. Dapat talaga gawin niyo po. Magsimba po kayo. Yan. Obligasyon yan. Obligasyon. Napolis na lang sana ni Lord na simbahan kung hindi mahalaga. Yan. Yan yung lagi ko sinasabi. Kung mahal mo, parang isang tao, pag mahal mo isang tao, sinusunod mo siya, gagawin mo yung gusto niya, di ba? Yung kumbaga, nanunuyo ka, ganyan, lagi mo siyang naaalala. Pero kung naniniwala ka lang, wala ka namang ginagawa, anong silbi nun? Wala po yun. Kahit sabihin mo sa asawa mo, mahal na mahal kita, mamamatay ako kapag nawala ka sa buhay ko. Pero hindi niya nakikita sa gawa mo. Hindi siya maniniwala sa iyo. Hindi talaga. Ganon. Para may hugot yan. Hindi totoo yan, Pastor. Hindi ako naniniwala. Uy! Di ba? Sige. So please lang, dapat gawin nyo. Kasi yung pag-isimba, importante po yan sa akin. Kailangan may katibayan. May katibayan siya. May pruweba. Hindi naman nakakalimot. Tsaka mahal ko ang kalokohan po yan. Hindi totoo yan. Kaya maraming tao, sabi ni Lord, ang paggalang nila o yung takot nila sa Panginoon hanggang labida, wala talaga sa puso. Ayun. Kristiyano sa nguso. Wala sa puso. Wala sa nguso lang. Kung mahal mo si Lord, katulad ni Engineer, kaya mo i-give up lahat para sa Amen. Yan, walang talo po doon. Maaari sa mata ng tao may pagkatalo. Pero so lang sa Diyos kahit kailan. Wala kang talo. Kasi hindi ito ang pinaka-preparation nito sa Amen. the eternal life. Okay. Which is in heaven with Him. Okay, salamat, Pastor. Pakawalan mo na si Pastor. Pakawalan na natin at may meeting malayo pa yata ang pupuntahan. Hindi, nandiyan na. Kailang akit na lang sila. Nandiyan na kayo? Nandito, akit lang po ako. Okay nandito po. Kami. May meeting kami na pastor tsaka nung isang bishop na kaibigan na. Sige. Mag-closing prayer ka na. Mag-closing May prayer. mga prayer request ba? Si Nanay, Mami Irene, sama natin. Mami Irene. Lagi ko nagpe-pray si Mami Irene. Yan. Sino pa? Malakas naman. Lalo tigit yung kanyang spirit, malakas ang pananampalataya. Yan. Sige po, let's pray. Isama niyo Lord, na lahat ng mga may karamdaman, Pastor. Okay po. Sige. Itaas lang nila yung kamay nila. Ayun lang, intentional yun eh. Yung pagtaas lang ng kamay. Kaya na pa itaas ang kamay, ba? Minsan may mga ganang bagay. Pero yun, sige po, let's pray. Father, again, we thank you, Lord, sa salita mo na pakinggan natin. Tulungan mo kami, Panginoon. Patuloy mo pagyamanin ang aming puso sa desire na mabuild namin relationship sa iyo. Magkaroon kami ng heart
Karoon kami ng desire, Lord, na ikaw ay mahalin namin. Maging priority ka namin. Maging una ka sa buhay na. At lagi ka namin consider sa lahat ng desisyon na. Tulungan mo kami, Panginoon, na mahalin ka namin. Ng buong puso, lakas, kaluluwa at isip na. At mapaglingkuran ka namin, Lord. May purpose kami, may calling kami. Hindi kami nag-exist, Panginoon, sa mundo ito for no reason, Lord. At alam po namin, may dahilan. Meron kang pinapagawa para sa. Pero hindi namin magagawa kung hindi mabibuild ang relationship, Panginoon, ng bawat sa amin. Kaya Lord, tulungan mo kami na maging intentional kami, Panginoon, sa aming mga panalangin, sa gusto namin na sa pagbabago sa buhay na mabuild ang relationship namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging regular to, hindi lang ngayon, hindi na sa umpisa, kundi maging matapos to ito, Panginoon, na may consistency, maging regular. At nawa ay meron kaming pangapanahon na tayo lang, Panginoon, lagi nag-uusap. Express ko sa iyo, Lord, lahat ng nasa loobin at nasa puso ko. Diyan mo ako ng lugar kung saan doon tayo mag-counter, Lord, pag-meeting sa isa't isa. At makita mo kung gaano kasinti yung aking mga panalangin. Mabago mo ang buhay ko kung mapagpakawa. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, pagyamanin mo ang salitang napakinggan. Pagpalain mo kami lang. Lalo tigit yung mga nakataas ang kamay, di ko alam kung anong concern nila, ano man ang pangailangan nila, kung meron man sila karamdaman. Tulad ni Mami Irene, Lord, I continuously, Lord, pray, Lord, ng kalakasan, ng habang buhay. Tuloy mo sa Panginoon ibangon sa kanyang mga karta. At sa lahat ng mga may sakit, Panginoon, inaabot ng panalangin ito. Habang nakataas sa kanilang kamay, Lord, I pray for them, Lord, ng recovery, ng total healing, ng strength, Lord, extend their lives, Lord, still, tuloy mo silang pagpalain sa buhay at kalakasan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Puspusin mo po sila ng banal ng Espiritu. Kung may pangailangan sila, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord, kayo po ang magkaloob at magbigay sa pangalan ni Jesus. Panginoon, sa oras pong ito, lagi pong iniiwan ang panalangin at pagkapalat kapayapaan, Panginoon, sa mga nakikinig, dadatigit sa iRadio, Lord, si Ma'am, si Paps, Lord, tuloy mo silang i-bless, Panginoon. Tuloy mo extend ang iRadio, Lord. At pagyamanin mo sila sa kanilang mga larangan. Katawagan mo, Panginoon. Muli, maraming salamat po sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, sa iyong buhay namin at ang aming mga pananampalataya. Sa ngalan ni Jesus ng aming Panginoon, hari tagapagligtas sa Diyos. Pagtabahin kami, usupusing kami ng banal na Espiritu na nanahan sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you. Okay. Okay, thank you, Pastor. Pastor, sige na. Sige po. Inihintay ka na nila doon. Pakisabi na kay Pastor June at saka kay June, tsaka yung... Bigyan natin sila pagkakataon. Ako, magagaling po yan. Ayan. Kakontakin sila ng ating EA. Ibigay ko po yung kanilang mga Facebook. Ayan. Yung kanilang mga Si Rejoice, Rachel Bonetti na lang ang balang kumontak sa kanila. Kasi mga kasamahan din naman. Okay, sige, Pastor. God bless. Thank you. God bless. Thank you Thank you po. God bless. Sige pa, bye-bye. Pastor Andrew Bosito. Ayan, talaga naman. Huling yung kanyang topic, biglang nabago. Pero maganda yung topic niya. Ano yung builder? How to build a relationship with God. How to build. Yun, intentional. Para bang may purpose talaga. Intentional. Hindi napipilitan lang. Hindi. Mahirap yung napipilitan lang eh. At saka regular. Like... Hindi yung kung kailan lang gusto, no? Yeah. Dapat hindi ganon. Kinakailangan regular. Yan. At, ito, parang talking about the prayer to. It's about prayer. Yan. Tapos regular, yun siguro yung sinasabi ni Pastor kanina, go to the prayer mountain. Tayo, wala naman tayo alam na prayer mountain dito eh. Yeah, tama yun. Sabi niya kasi si Lord nung araw, naglalakad sa wilderness yung araw. O kaya doon sa bundok ng Oliba. Doon siya nagpe-pray doon nung araw. Kasi mahirap naman pumunta dito sa mountain. Ang daming mga nag-hiking. Mami, may makakasalubong ka pang
mga bears. Alam mo kasi pagka may gusto tayo, may intention tayo, ay gagawin natin yung sakripisyo na yun. Ano? Kung ikaw ba ay may sakit o gusto mong gumaling, gagawin mo lahat para marinig ka ng Panginoon. Kasi sabi nga ni Pastor Andrew, kinakailangan magpa-impress ka tayo sa Panginoon. Alam mo ng Panginoon, medyo may pagka suplado, sabi niya. May pagka kinakailangan papansinin, para mapansin tayo, we have to do something na para ma-recognize niya tayo yung ating mga prayer request. Pero kung naniniwala ka lang, pero hindi ka naman nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Biblia, anong silbi nun? Prayer, yung may faith ka, wala namang action, baliwala, it's useless. Kinakailangan may faith ka, meron ka ring ginagawa with action din yan. Okay? Okay, that's it for tonight. Sana marami na bless at maging tumatak sa ating isipan na kinakailangan push, mandatory, gawin natin. Pag mahal mo isang tao, gagawin mo ang lahat para sa kanya. Ganon din tayo sa ating Panginoon. Mahal natin ang Panginoon, gagawin natin para sundin natin yung kanyang kalooban. Okay? Okay. Time to go. Naku, taka muna. Nakasalang na naman ako rito. Okay. Hanggang bukas pumuli. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Enjoy your lunch. Medyo napagatan ng konti. Ayan. Okay. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay
Buenos días. Soy Mateo Porcieto. Esta es el Radio LA al servicio del pueblo filipino. Muchas gracias. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.